Good afternoon po mga kababayan nun, sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod sa today is May 12, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Salary Street at yun yan sa may Sangandaan Project 8 Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Watermart North EDSA po yan sa may Veterans Village Project 7 Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman kung content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka-saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Ayan, dito na tayo. Bakit? May mga abogado rin naman po kasi siya. So, bakit pa sila sa local court? Kung alam mo yung mga sinasabi niyo. Ang dami naman nagsasabi nito ng mga international lawyer, mga ilang pang mga abogado. Pero siguro ang punto nila yung ilang kanilang advocacy na basta isinalat natin o pinakbayan natin sa Panyagang Korte niya parang binababa natin ang ating sovereignty. Parang gano'n siguro ang kanilang mga dahilan. Pero isipin natin, hindi ito pagbababa ng sovereignty. Ito nga ay pagka-assert ng ginawang batas noong rehimen ni President GMA. Alam mo ba itong Republic Act 1951? Ang gumawa nito sila Juan Ponce Enrile, sila, I think sila Trinidad, mga senador natin matatalino noon. Tapos, ang pumirma niya, si President Gloria Macapagal Arroyo. Iyan ay 2009 na batas pa. Lahat noon na, yun. Nagkaroon ng sitwasyon na naaako din sa batas na yun. Ginamit. Ba't ang masama doon, di ba? Pero, sandali, attorney, so ano po yung impact nito sa amin, sa ating bayan? Ay, siyempre, pwede na siya huli, pero doon nagtatago siya, sa airport, sa Senado, may security. Ano yung impact doon sa amin, sa bayan, sa batas? Ang impact dito natin nakikita na kaya luwag ang ating ilang mga kababayan sa justisya natin. Sapagkat diba ang daming nagsasabi, may experience dito. The only way to prevent effectively ang prevent, dapat may kasiguraduhan na yung gumawa makukulong. Ang mangyayari sa atin, kung pwede pa na tayo paikot-ikotin. Kaya yung mga, mga inaabdak sa bakasyon, total naman papaikot-ikotin lang yan, hindi naman ang tao dyan. So, yun ang impact sa atin. Yung lalo natin nakikita ngayon, ang parang walang kagana-gana ng justisya, no? Lalo na, isa pa, di ba, parang natin sinasabi, Lourdes, ay parang dalawang klaseng justice dito Doon sa mga malalakas, mahirap lalo na emphasize yun. Lalo na emphasize, talagang yung mga sakit na sinasabi natin na dumadampi sa justisya. Tignan ko lang pagka meron kayo ano dyan kasi parang wala na akong dito mo. Wala na nga ma'am. Buo din po yung andito. Ano po mga sabi niyo? 190 lang po. Bukas na lang po. Buo po yung andito dun. Paano yan? Wala din akong barya. Nagkataon na may ipinipin na aakyat mo sa kanila. Sila po. Sila lang po sa amin. Wala yan. May barya ka to? Kape pera ka? May laman yung Gcash mo? Ha? Wala anong barya? Baka may laman ng Gcash mo dyan. Wala kuya. Wala ma'am eh. Paano yan? Si 50 ang andito ma'am. Yan o. Para maniwala kayo. Mga buo din po. Paano yan? Wala din akong barya. May barya ka dyan? Barya? Dito to sa... Ha? Sinar. Ano na lang natin, papalitan ko na lang una sa loob. Wala kayong barya Dapat lagi kayo naghahanda ng barya kasi... Ay, hindi naman po namin alam na puro ano lang. Hindi naman dumadarating talaga sa pagkakataon kami. yan. Kuya! Uubusan talaga. Kuya! Pwede pa palit ng 500? 500 po, papalit.
Hindi, 500, papalit. Sige, walang pa ano si kuya. 500 lang. Ano ba yan? Si Tom naman kasi wala ring ano, wala ring, dali lang nga. Ay, naku. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Malam po. Kasi hindi alam na ilang mga abogado. Oo. So,